Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayon, mga kapatid, ay continuation ng ating series sa aklat po ng Efeso, at ang ating pag-aaral ay nasa chapter 4, verses 25 hanggang 32 ang ating pag-aaralan, at pinamagatan ko po itong Putting on the New Self in Community. Ating pong basahin ang mga talata. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Pagpalain ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita, na sa araw pong ito ay ating pagbubulay-bulayan. Ang theme ng Ephesians chapter 4, 25 to 32 ay ganito: A transformed life in Christ is displayed through godly speech, righteous conduct, and gracious relationships within the church community. Parati ko pong ibinibigay ang tema ng bawat pag-aaral para at least alam natin kung ano ang tinutumbok. Pag hindi ho alam ng isang tagapanguna o ng leader o ng preacher ang theme ng kanyang pag-aaral at itinuturo, kung saan-saan po ito makakarating. At kaya minsan, kung napapansin nyo sa ibang mga tagapangaral, babasa ng talata, tapos hindi naman babalikan yung talata. Magpapaikot-ikot sa maraming mga kwento. Minsan po yung mga kwentong kutsero, minsan po yung nakakatawa, minsan yung nakakaiyak, minsan po ay mga karanasan ng kung sino-sino, pero hindi ang talata. So sila po ay pwedeng tawaging public speaker, motivational speaker, pero hindi po sila Bible speaker o hindi po sila preacher. Because the true preacher will only preach the word of God. Yes, the preacher can use illustrations, the preacher can use Bible examples, the preacher can use illustrations of everyday or experiences from him or for other people, but it was only used for the enlightenment of the scripture that he is discussing. Nakuha niyo po, mga kapatid. Kaya ang pagsesermon, ang pagbemensahe ay hindi lang to motivate or to enlighten or to entertain people. The preaching of the word is for enlightenment. In order, sabi nga ng Ephesians chapter 3, for the man of God to be made perfect. Kaya mahalaga, ang pastor, alam niya yung theme ng kanyang tinatalakay. At araw-araw po, dito po sa ating pag-aaral, ipinapakita po ng inyong lingkod, hindi para sabihin sa inyo na, magaling po ako kaya ako to ginagawa. Hindi, para lang ipaunawa na alam po ng inyong lingkod kung ano ang tema at ano ang dapat maipahayag sa atin pong mga talatang binabasa. So dito po sa Ephesians 4, 25 to 32, ang tema, a transformed life in Christ, ay maipapakita, yung totoong Kristiyano ay maipapakita
sa pamamagitan ng makadiyos na pagsasalita, matuwid na pag-uugali, at magandang relationship sa iglesia at sa mga kapatiran. So, iyan po ang turo ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Again, bilang pagbabalik-aral at konting background sa ating pag-aaral sa Epeso, the Apostle Paul is writing to the church in Ephesus, and he is urging believers to live a manner worthy of their calling. Pinag-aralan po natin yan sa Ephesians chapter 4 verse 1. So, kanya pong nailatag ang theological foundation ng kaligtasan, at ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, at ito po'y ipinakita sa chapter 1 hanggang 3. Ngayon po, ipinapaliwanag niya na ang ebanghelyong ipinagkaloob at ang kaligtasang ipinagkaloob ng Panginoon hindi pwedeng hindi magta-transform ng buhay, individual, personal, at ito ay magta-transform din ng ating pakikipagkapwa-tao. Dahil po tayo'y mga bagong nilalang kay Kristo, we must reflect the transformation saan? In how we speak, in how we act, and how we relate to one another. Amen po ba? Ginamit ko pong illustration kahapon Kung ikay dating bilanggo, lumaya ka na, hindi mo nasusuotin yung dating bihis. Tama po ba? Magbabago ka na ng bihis. Ganon din yung na kay Kristo. Kung tayo po'y napalaya sa pagkaalipin sa kasalanan dahil sa ating Panginoong Hesukristo, mamumuhay na po tayo sa buhay na naisin ng Panginoon. At ito po'y makikita una saan? Sa ating pagsasalita, sa ating pamumuhay, at kung papaano tayo makipagkapwa-tao. Ngayon, kung walang nagbago doon, isa lang ibig sabihin nun, baka hindi totoo ang ating tinanggap na kaligtasan. So, dito po sa verses 25 to 32, these verses highlights the practical implications of being a new man in Christ, focusing saan? On our relationship with the body of Christ. Ano ba yung relasyon natin sa simbahan? Ano ba yung relasyon natin sa kapatiran? Ano ba yung relasyon natin sa tinatawag na Christian community? Ito po ang mga hamon ni Apostol Pablo. Una, if you are part of the body of Christ, you should speak the truth in love. Ayan. Kaya ang sabi niya sa verse 25, therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are member of one another. So mga kapatid, yung neighbor na binabanggit dito, hindi lang yung kapitbahay na tabi ng bahay mo. Ang binabanggit na neighbor dito, primarily, ay kapatid sa pananampalataya. No po? Ito po yung kapatid mo sa church, yung kasama mo sa fellowship, yung kasama mong dumadalo sa pagsimba. At ang sabi, ano ang dapat daw maging pag-uugali natin sa loob ng simbahan at sa mga kapatiran? Dapat tayong magsalita ng katotohanan. Anong paliwanag ni Pablo tungkol dito? Paul begins by urging the church, the believers, the community of Christians, to cast off lying and embrace truthfulness. Alam niyo mga kapatid, kapag alam mo ang katotohanan at hindi mo ipinapahayag, walang silbi yung katotohanan. Tama po? Kasi yung katotohanan, ang unang magiging epekto nito ay i-expose ang kasinungalingan. Tama? Kapag hindi mo ipinapahayag ang katotohanan, ang ipinapahayag mong magtagumpay ay ang kasinungalingan. Tama po ba mga kapatid? So every time the believers kept the truth, anong nangingibabaw? Nangingibabaw ang kasinungalingan. Alam niyo po mga kapatid, ang isa sa napakahirap gawin ay ang magsabi ng totoo dahil iniisip natin baka makasakit ng damdamin.
Pero alam niyo po ba na talaga namang ang katotohanan ay masakit? Tama po ba mga kapatid? Hindi po ba masakit naman talaga ang totoo kung meron kang isang kapatid na gumagawa ng kasalanan, namumuhay sa hindi magandang klase ng buhay? Para wag kayong mag-away, ano gagawin mo? Kapatid mo yun, no? Di ho ba ang gagawin mo? Hayaan mo na lang. Hindi mo na lang siya papakialaman. Katulad po ng kwento noong viral po ngayon sa Pilipinas na si Awit at ang kanyang kapatid na si Wamos. Ito pong si Wamos, nung isang araw nag-post uli sa kanyang social media account, ikinuwento papaano yung kanyang kapatid na si Awit ay nakatubos, hindi dispalko tawag doon, naubos, natalo sa casino ng 69 million. At masaya pa siyang ikinukwento papaano yung kapatid niya nalulong, papaano yung kanyang kapatid ibinenta yung mga bahay, ibinenta yung mga sasakyan, nabaon sa utang. Kung ikaw ay matinong kapatid, kung ikaw ay mapagmalasakit na kapatid, talaga sigurong lahat na hunang masasakit na salita, sasabihin mo para lang maituwid ang isang kapatid na namumuhay sa hindi matuwid na landas. So kung iyon po mga kapatid, hindi naman mga mananampalataya yung mga yon, hindi naman mga Christian yung mga yon. Pero dito, ang ating pinag-uusapan ay fellow believers, neighbor. Yung neighbor na binabanggit dito ay yung pinakamalapit sa puso mo, pinakamalapit sa iyo. Yun po yung interpretation dyan. At fellow believers yan. Kung yung kapatid mo sa pananampalataya, nakikita mo talaga namang mapapahamak. Tapos, kinikip mo yung katotohanan sa halip na i-expose ang kasinungalingan, nakikibahagi tayo sa mga bagay na nangyayari. Mga kapatid, this is not just about avoiding blatant lies. Hindi lang ito yung pag-iwas sa pagsisinungaling. Sabi rito speak the truth with his neighbor. No? Speak the truth in love. Hindi lang po ito yung huwag kang magsisinungaling. Alam nating masama yun. O yung huwag kang magbabanggit ng mga hindi katotohanan. Alam nating hindi yun matuwid sa paningin ng Diyos. Pero dito, ipinakikita rin yung cultivation of honesty and transparency. Kaya yung simbahan na maraming nakatago, yung simbahan na yung mga leaders ay maraming ikinukubli, maraming pinagtatakpan, yan po ang walang kakwenta-kwentang simbahan. Ang simbahan dapat transparent Dapat alam ng mga miyembro kung magkano na ang pananalapi ng simbahan. Dapat alam ng mga miyembro kung saan ginagamit yung pera ng simbahan. Kasi tandaan ninyo, kayong mga leaders ng simbahan, hindi nyo pera yan. Hindi nyo yan pera para inyong proteksyonan. Kung kayo'y ganun kakuripot dun sa pera ninyong personal, pera nyo yan. Pero yung pera ng simbahan, hindi yan inyo. Kaya kilabutan kayo, dapat yan ginagamit para sa gawain ng simbahan. Hindi rin yan dapat ginagamit sa pakinabang ng tao o ng ilang personalidad. Hindi lang dapat sa pakinabang ng pastor o pakinabang ng kung sino man. Minsan itong napakasamang ugali ng maraming leaders. Iipitin yung pera ng simbahan tapos gagatasan yung mga miyembro. Alam niyo po mga kapatid, ang Winnipeg Unida ni minsan hindi namin naranasan yung mag-solicit para sa isang partikular na gawain. May gawain ng simbahan, anniversary, magsusolicit. Samantalang ubod ng daming pera. Merong kailangang itulong, magsusolicit dahil ayaw galawin yung pondong nakatabi sa bangko. Bakit kapatid, pera nyo ba yan? Hindi ba pera ng Panginoon yan? Ang mabuting katiwala ng Diyos, ginagamit niyang salapi na galing sa mga kapatiran para sa kabutihan ng iglesia at sa misyon ng iglesia. Minsan ang mga utak wala Proteksyon na natin ito. Bakit pera nyo ba yan?
Ang Diyos minsan kaya ayaw nang magbigay kasi marami na kayo pero hindi nyo naman ginagamit, kaya hindi ngayon. Alam niyo po, sa karanasan po namin sa Winnipeg Unida, binigyan kami ng Panginoon ng church building sa panahon na ubod ng hirap bumili dahil pandemic. Pero alam niyo po mga kapatid, ni minsan hindi kami pinagkulang ng Diyos. Ngayon, ang pera na Winnipeg Unida, sasabihin ko sa inyo, kung 300,000, kung may maibebentang 300,000 na lupa, pwede kami bumili bukas. And we have money. And we are so transparent. Kahit nga dito, sinasabi ko kung magkano ang pera ng Winnipeg Unida Christian Church. Sasabihin nyo, ang dami nyo palang pera, ba't hindi nyo ginagamit sa misyon? Sino may sabi sa inyo? We are the biggest contributor of funds sa Unida Christian Church of Canada. And we are using the money of the Lord for the ministry of the Lord. Ngayon, palaki kami ng palaki, palago ng palago, we are thinking of having a bigger place of worship. Yun ang pinaghahandaan. Ngayon, bakit ko na ikukwento ito mga kapatid? Kasi minsan yung simbahang maraming nakatago, hindi alam ng mga miyembro at nagkukubli ang mga leaders. Yun po'y kasinungalingan. The church need to be transparent and the church need to speak the truth in love. Ngayon mga kapatid, ang simbahan ba ay may kapangyarihang sumaway? Lalo na po pagdating sa mga maling katuruan, kapag inyo pong itinatago ang katotohanan at hindi kayo nagpapahayag ng katotohanan, ang nangingibabaw walang iba kundi ang kasinungalingan. Kaya sabi ni Pablo, kayo bilang magkakapatid, speak the truth in love. Ito ang pangunahin. Kaya nga po, ang theological insight nito? Yung deception is contrast to the nature of God. Yung pagsisinungaling ay kontra sa nature ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ay katotohanan. Ang sabi dyan, God is not a man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and will he not fulfill it? Ang Diyos, hindi katulad nating mga tao. Ang Diyos, pag nagsalita, tinutupad niya. Dapat din tayong ganon. Dapat din tayong mamuhay ayon sa karakter at nature ng Diyos. As God's people, we are to reflect His truthfulness. Amen po ba mga kapatid? Kaya in application, gossip, flattery, and half-truths divide the church. Wala hong pinakamabilis na humati ng simbahan, kundi ang kasinungalingan. Minsan hindi ang doctrine, hindi ang teaching. Minsan yung mga immorality ng ilang miyembro, yes, nakaka-distract, nakakasira yung mga yan. Pero walang pinakamatibay na pangwasak ng simbahan, kundi ang kasinungalingan. Kaya ano pong nangyayari kapag nangingibabaw ang katotohanan? When the truth are evident in the life of the community of in the life of the community of believers, then it will edify and promotes trust. Mga kapatid, pag pumunta ka sa simbahan, anong unang mong hinahanap? Ang napakaganda hong puntahang simbahan ay yung merong kang tiwala dahil ikaw ay pinagtitiwalaan din. Pero yung pupunta ka na lagi ka nalang may pagdududa at lagi ka rin pinagdududahan na wala kayong tiwala sa isa't isa. Naku po mga kapatid, kahit na ano pong organisasyon, kahit na po ang pamilya, kapag nawala na yung pagtitiwala, wala na hong kwentang puntahan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, always speak the truth in love.
At magagawa lang daw natin ito na po dahil tayo'y nasa liwanag na, having put away falsehood. Itinakwil na natin yung mga bagay na kasinungalingan. So tandaan po ninyo to illustrate this. Yung katawan, a body malfunction when the brain receives false signal. Ganun sa katawan eh. Alam niyo po mga kapatid, kapag ang atin pong brain cells ay na-damage, halimbawa na stroke, no po, ano pong naaapektuhan? Di ba yung brain? Pag ang brain na damage, hindi na ho maka-function. Kaya nga, minsan makakakita kayo ng mga tao, nakatabingi ganun, tabingi na yung muka, yung na-stroke, di ba? Bakit? Kasi po, yung brain, hindi na makapag-send ng tamang signal sa katawan. In the same manner, ang simbahan bilang katawan ni Kristo, it cannot function properly kapag na-damage ang utak sa pamamagitan ng kasinungalingan. The church, Christ's body, cannot function properly if its members deceive one another. Katulad ng isang katawan, pisikal na katawan na na-stroke, makakakita kayo ng mga imbalidong simbahan dahil ang mga miyembro puno ng kasinungalingan sa isa't isa. You will see an invalid church, crippled church. At hindi ganun ang plano ng Diyos. Amen? Pangalawa, ano pa ang paalala ni Pablo sa verse 26 to 27? Pwede namang magalit. Pwede namang magalit. Pero wag magkasala. Paano ba yung magagalit kang hindi ka nagkakasala? Mga kapatid, hindi lahat ng pagkagalit ay nagkakasala. Ako po nagagalit sa mga pastor kapag hindi sumusunod doon sa kanilang tungkulin. Nagagalit ako sa mga kapatiran kapag hindi ginaganap yung kanilang sa mga leaders kapag hindi ginaganap yung kanilang mga ministeryo. Pero hindi nangangahulugang namumuhay ako sa kanila to the point na ayaw ko na silang kausap. Yung aking pagkagalit ay para sa pagtutuwid. Yung aking pagkagalit ay para maitama. At pag tumataas ang boses ko, hindi nangangahulugang kinamumuhian ko sila. Bagkos, hinahamon ko sila na iayos at itama ang mga bagay na dapat gawin dahil hindi yun para sa akin, iyon ay para sa kanilang kabutihan. Tanong, yung bang pagkagalit na yon ay galit na masama o galit para sa pagtuwid at makapamuhay ng matuwid? Kaya importante rin po mga kapatid, minsan ipinapaliwanag kung bakit ka nagalit. Ipinapaliwanag kung bakit ka nagtaas ng boses. Ipinapaunawa ang dahilan ng ating mga aksyon. Kaya po ano sabi ni Pablo sa Efeso 4:26-27? Be angry and do not sin. Can you imagine? The Apostle Paul is encouraging anger. Be angry and do not sin. Paano daw yun? Yung wag nating payagan na yung galit ay tumagal. Dahil pag tumagal ang galit, nagiging oportunidad para sa demonyo na makapasok at yung galit ay maging puot. Kaya mga kapatid, kailan ba tayo nagagalit? Pag may mga injustice. Pag merong mga bagay na hindi matuwid. Halimbawa, yung kapatid mo, nangangalo niya, matutuwa ka pa ba? Magpapalakpakan pa ba kayo? O merong isang pastor ng scam, matutuwa ka pa ba ron? Yung treasurer, itinakas yung pondo o ginasta yung pondo ng simbahan, matutuwa ka pa ba ron? Na yung dalawang leader ng praise and worship, parehong may asawa, naging silang dalawa, matutuwa ka pa ba ron? Hindi ho ba talagang dadaling ka no sa pagkagalit? Pero anong klaseng pagkagalit? Pagkagalit na magtutuwid. Nabalitaan mo, yung pastor mo, may affair, nagsumbong sa iyo yung asawa, alam nga namang ikatuwa mo yon.
Wala na sa katinuan ang matutuwa sa bagay na yon. Kaya ang gagawin mo, magagalit ka. Pero yung galit na yon ay hindi dapat humantong sa pagkapuot doon sa kapatid. At yung kapatid na ito ay ituring mo na agad na makasalanan. Kasi may proseso sa Matthew 18 kung saan ano dapat ang ating gawin. Nagkasala kapatid, puntahan. Hindi nakinig. Magsama ka ng dalawa, kausapin. Hindi pa rin nakinig. Dalin mo na ang iglesia. Kung ayaw pa rin niya makinig, wala na tayong magagawa. Saka natin siya ituturing na hintil o makasalanan. Yun ang proseso hindi po ba? Kaya dito mga kapatid, hinahamon tayo ni Apostol Pablo at ang mga taga-Epeso, huwag ninyong konsintihin ang kasalanan. Pwede kayong magalit. At ang mga bagay na ini-encourage ditong kagalitan ay dun sa context ng verse 25, ano yon? Yung kasinungalingan. Dapat marunong tayong magbasa ng context. Magkakaroon ka ng galit kapag ang nangingibabaw, yung binabanggit sa verse 25 na falsehood. Yung speaking of lies. Magkakaduktong yan Pag naghahari ang kasinungalingan sa loob ng simbahan, may mga nagpapakalat ng hindi totoo. Dapat ka pa bang matuwa? O kapatid, ang galing-galing mo. Ang galing mong gumawa ng chismis. Diba hindi? Ang sabi ni Pablo, magalit kayo. Pero huwag kayong magkasala. Do not let the sun go down on your anger. Ibig sabihin, i-resolve nyo agad yan. Kung may kumakalat na chismis, pagalitan yan. Pero huwag nyo hayaang tumagal. I-resolve ninyo agad. Pero, kumusta ang mga simbahan ngayon mga kapatid? Nangyayari na yung mga chismisan, nangyayari na yung mga issue at kung ano-ano pa, pinapayagan lang. Idine-deny. At minsan, hinahayaang lumaki to the point na unresolvable na. Tama? Huwag niyo kakalimutan mga kapatid, ang paliwanag dyan, there is a righteous anger that aligns with God's justice. Si Jesus, yung bang naging actuation ni Jesus, nang pumasok siya sa templo, pinagahagupit yung mga maniningil yung mga nagpapalit ng pera, yung mga money changer, itinaob yung lamesa. Sa tingin nyo, ano bang tingin nyo dun? Dahil ba sa tuwa ng Panginoon, kaya niya ginawa yon? Or dahil yung galit na yun ay bunga ng injustice? So meron pong righteous anger, righteous indignation ang tawag doon. At itong pagkagalit na to ay doon sa mga bagay na kasinungalingan. It is connected to lies. Kaya mga kapatid, ako po, kung merong isang gusto nyo magpainit ng ulo ko, yung mga bagay na kasinungalingan ng mga pastor. Yun pong mga preacher, nangangaral ng mga kabulaanan at alam ninyo na most of the time, ang intensyon ay makapanlamang, makaisa sa mga miyembro, makinabang ng mga bagay na material. Dahil hindi po yun matuwid sa paningin ng Diyos. So, the Apostle Paul warns against sinful anger that festers and leads to resentment. Yun po yung binabanggit niya dyan. Be angry without sin. Now, anong theological insight? The devil always thrives in unresolved anger, turning it into bitterness, turning it into division or revenge. Kaya mga kapatid, napakagandang practical na advice ito ni Pablo sa Efeso. Sabi niya, kailangan lagi kayong magsalita ng katotohanan. Dahil pag hindi kayo nagsalita ng katotohanan, ang mangyayari, magagalit kayo sa isa't isa, mawawalan kayo ng tiwala sa isa't isa, at ang demonyo gagamitin yung galit ninyo sa isa't isa at kawalan ng tiwala para magkaroon kayo ng bitterness at mag-divide ang church. Nakuha niyo po mga kapatid. Again, sasabihin ko sa inyo, gaya na sinabi ko kanina, kapag may tiwala tayo sa isa't isa, dahil nagsasabi tayo lagi ng katotohanan at walang kasinungalingan, hindi po nagtatagumpay ang gawa ng kaaway.
Amen, mga kapatid? So in application, handle conflicts promptly. Ngayon din, agad-agad. Ano po? Pag may conflicts, address it promptly and properly. Seek reconciliation before nightfall. Do not let the sun go down on your anger and demonstrating the gospel in action. Magbigay ng biyaya kung kinakailangan. Tumanggap ng biyaya kung kinakailangan. Tandaan ninyo, walang perpektong nilalang. Lahat tayo nagkakamali. Minsan, tayo'y kailangan din tumanggap ng biyaya. At kailangan tayong magbigay ng biyaya sa iba na nangangailangan din ito. Amen? Bilang reflection, do you harbor anger in your heart? Have you reconciled with those who've wronged you o committed mistakes against you? Nakakapagpatawad ba tayo, mga kapatid? And then third point, ano sabi ni Paul sa verse 28? Work honestly and share generously. So anong ibig sabihin yan? Bilang magkakapatid sa iglesia, kailangan lahat tayo ay hindi lang magsalita ng matuwid at hindi lang daw po tayo sumaway, kundi tayo'y magtrabaho. At pag tayo bilang magkakapatid nagsipagtrabaho, trabahuhin natin ng may katapatan. Ano sabi diyan sa verse 28? Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Ang akala ho ng bawat isa, itong talatang ito'y independent o hiwalay sa ibang mga talata. Ito po, mga kapatid, ay in context of the church setting. Anong ibig sabihin? Sa simbahan, tayo po ay contributor. Hindi ho tayo consumer lang. Ano po? Let the thief no longer steal. Sino yung mga tao sa loob ng simbahan ay nagnanakaw? Just be honest and think of it for a while. Sino? Yung mga tao, baka po ganito kayo, huwag kayong masasaktan, ho? Yung mga tao pong tinuturing dyan na magnanakaw, ay yung mga taong pumupunta sa simbahan, kuha lang ng kuha. Walang naiko-contribute. They go to the church, they took a lot from the church, but they never contribute. At para sa kanila, ang tanging contribution nila sa simbahan ay ang oras na umupo sa isang oras maximum preaching ng pastor. Para sa kanya, contribution na niya iyon. Pero ang sabi ni Pablo, huwag kayong ganyan. Mga magnanakaw yung ganun eh. Let the thief no longer steal. But rather, magsipagtrabaho tayo. Mga kapatid, kung ikay Kristiyano, aminin mo man o hindi, may nakikita kang pwede mong gawin sa simbahan na ipinakikita sa iyo ng Diyos. At pag pinakita sa iyo ng Diyos, ikaw ang dapat gumawa nun. Pero minsan ayaw nating kumilos, bayaan mo sila. May mga leader dyan, bayaan mo sila. Pero mga kapatid, kung ang lahat ng kapatiran sa loob ng simbahan magtutulong-tulong, magtatrabaho, honest work with his own hands, ano sabi? He may have something to share with anyone in need. Hindi po ako kasi naniniwalang wala kang pwedeng i-contribute eh. Amen, mga kapatid? At nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi kailangan mo namang ituro ito eh. Pag hindi mo ito naituro, ano aasahan mo sa ating mga anak eh? Yung mga anak natin, pag hindi naman natin naturuan, wala rin tayong aasahang magandang resulta eh. Hindi natin pwedeng asahan ang ating mga anak na matututo
na tumulong sa atin sa paglilinis ng bahay, sa paghuhugas man lang ng plato o anumang responsibilidad kung hindi natin sila naturuan. At dito sinasabi ni Apostol Pablo sa iglesia sa Epeso, huwag naman kayong puro taker. Puro kayong magnanakaw. Kuha lang kayo ng kuha kayo ng kuha. Maging contributor naman kayo sa loob ng simbahan. Magsipagtrabaho rin naman kayo. Meron kayong pwedeng i-contribute. Mga kapatid, it is not just all about money. It is not just all about money. Pag ito tinalakay ng ibang pastor, lalo na ng Pentecostal, pera na naman ang pag-uusapan dyan. No. Ang sabi dyan, rather let him labor, doing honest work with his own hands. Kaya ako natutuwa no? Natutuwa po ako sa mga kapatiran ng Winnipeg Unida. Shout out. Ewan ko nanonood ba ngayon si pinsan ko, si OG Ramos, si kapatid na Glenn Saria, sina Marvin, sina Buboy, si Renante, no? Sina Kuya Aji, to name a few. Ito yung mga kalalakihan na kapag sinabing meron tayong yard work, lilinisin natin ang simbahan, pipinturahan natin tong ganito, gagawa tayo ng mga cabinet. Naku, napakabibilis po ng mga kalalakihan namin. They work with their own hands. Sometimes unrecognized nga po eh. Minsan nakakalimutan ko pa silang pasalamatan eh. Pero ginagawa nila yon honestly for the church. They contribute to the welfare of the congregation. They have something to share with anyone in need. Amen po ba? Yun po ang context niya. Kaya, sa paliwanag dyan, yung heart na transformed by grace turns from taking to giving. Amen mga kapatid. Yung pusong binago ng biyaya ay magbabago mula sa pagkuha sa pagiging tagabigay. Alam niyo mga kapatid, ako yung nalulungkot ako pag ako lagi ang binibigyan. Hindi ho masaya kapag ikaw lang ang tanggap ng tanggap. Ewan ko po mga kapatid kung ito'y karanasan ninyo, pero ubod ng ligaya kapag ikaw ang nakapagbibigay ng biyaya. Amen? Kapag sa'yo nang galing at ikaw ang naging instrumento ng biyaya, ubod ng saya. Kaya minsan nahihiya ako na ako yung bibigyan. As much as possible, gusto natin na tayo ang laging magbigay. Pero minsan, meron namang mga kapatiran talaga na gustong maging daluyan sila ng biyaya at tinatanggap ko na rin po. Lalo na nga po kung hindi naman talaga mabigat sa kanilang kalooban at ang gusto nila ay para sa ikauunlad ng gawain at sa pag-usad ng ministeryo. So, yun po kasi palatandaan ng binagong puso eh. No? They will turn from taking to giving. Ano example niyan? Sa Bible, si Zacchaeus eh. Sa Luke 19:8, he repented and restored what he had stolen. True transformation results in restitution and generosity. Amen mga kapatid. Kaya pag binago puso, talaga naman makikita nyo paano sila magbigay. Hindi mabigat ibalik ang ikapo. Hindi mabigat magbigay sa misyon. Hindi mabigat dumamay sa kapwa. Kahit na nga po, minsan, alam nila na hindi na maibabalik sa kanila. Kaya mga kapatid, ito tandaan ninyo, tama naman yung sinasabi ni Apostol Pablo, na anuman ang ating ginagawa, do it unto the Lord. Kumakain man tayo, umiinom, do it for the glory of God. At kung magkakaloob man tayo, magbibigay, dadamay sa mahirap, gawin natin yun para sa Panginoon. Maniwala kayo, kung ginagawa niyo yun para sa Panginoon, you will not ask for return.
Hindi na kayo hihingi ng kapalit. Kasi that is the simplest way and the smallest way para makaganti sa Diyos sa kanyang mga biyaya. Amen po mga kapatid. So in application, God blesses our works not just for personal gain, but so we can bless others in need. Mga kapatid, kung meron kang maiko-contribute sa simbahan, lalo na kung talento, kahusayan, mahusay kang tumugtog, ginagamit mo. Mahusay kang kumanta, ginagamit mo. Mahusay kang magkarpintero, pag may pagawain, ginagamit mo. O kung anumang talento meron ka na ibinigay mo sa simbahan, hindi mo ba naisip? Hindi kaya ako merong ganitong talento para dito talaga? At hindi kaya wala akong talento o binawi sa akin yung talento dahil hindi ko naman nagagamit sa tamang paggamitan nito. Tama po ba mga kapatid? Kaya if you see a need, if you think you can contribute, if you think you can help the church, work honestly and share generously. Now, bilang reflection question, are you using your resources for others? Or for others' good? Or you are hoarding them for yourself? Alam niyo yung mga hoarder, yung ipon ng ipon, hindi naman kailangan. Mga kapatid, pag hindi mo na kailangan, hindi mo magamit, hindi yan sa'yo, mapapakinabangan niya ng iba. Kaya nga nung linggo, nanawagan ako Kasi po yung amin pong outreach, yung East Winnipeg Unida Christian Church, meron po silang gagawing garage sale. At dahil mag-garage sale sila, nanawagan ako sa Mother Church, sa Winnipeg Unida. Yung mga bagay na hindi na ninyo magamit, pakidala sa simbahan para sa garage sale ng East Winnipeg Unida Christian Church. Mga kapatid, yung hindi na ninyo magamit, nakapakipakinabang. Kung basura din lang, itapon nyo na yan. Baka magbibigay kayo, hindi na gumagana. Bigay kayo ng TV, hindi na gumagana. Bigay kayo ng rice cooker, hindi na rin pala gumagana. Itapon nyo na ho yan. Kung magbibigay ho kayo, yung hindi ninyo nagagamit but functional. Para maibenta sa kapakinabangan din yan ng misyon. Amen? Shout out, no, mga kapatid. Kung meron po kayo dyan, kung ano man, hindi po para sa akin. Pag mga ganyan, malakas ang loob ko. If you are from Winnipeg, bring it to the church this coming Sunday para po ma-pick up ng ating Pastor Ronwell para po sa garage sale ng East Winnipeg. Amen? Now, pang-apat, verse 29 tayo. So, use words to build up. Sabi ni Paul, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up. Alam ni Pablo na dahil tayo nasa simbahan, lagi tayong magkakasama. Linggo-linggo tayo magkakasama. Lagi tayo nagfe-fellowship. At madalas, lagi tayo nagkukwentuhan. At sa atin daw mga pagkukwentuhan, huwag daw tayong gagawa ng mga usapin na hindi makakapag-build up. Ang paliwanag dito mga kapatid, words can heal or destroy. Tama po ba? Corrupting talk refers to rotten speech, gossip, sarcasm, and profanity. Sabi ni Pablo, let no corrupting talk come out of your mouths. Huwag nang pagchismisan. Kapatid natin yun Hindi mo ba naisip, pag ikaw ang nagkaganon, pagchichismisan ka rin? Kaya nga madalas na biruan huwag kayong a-absent sa mga gawain. Dahil pag absent kayo, kayo ang tema ng chismisan. Kayo ang pag-uusapan. Walang kwentang ganong pagtitipon, hindi po ba? Walang kwenta ganong simbahan. Kaya ang paalala ni Pablo, huwag kayong magsasalita ng corrupting talk but only such as is good. Dapat yung magbi-build up at hindi yung magte-tear down. Theological insight, God created the world through His Word.
Jesus is the Word made flesh. As image bearers, our words carry power. Ang ating mga salita can destroy or it can heal. We should choose to heal rather than to destroy. Kaya nga bilang application, let your speech be life-giving, especially in conflict or in correction. Amen? So to illustrate, yung atin pong mga salita ay katulad ng buto. They grow into either weeds or fruit. Ang tanong, ano ang iyong itinatanim? Sa bawat labas ng kataga sa iyong labi, katulad yan ng binhi. Pagbagsak niyan, pwede niyang mapanirang damo o pwede yang masaganang trigo. Ano itinatanim mo? May pakinabang o yung salot? Let's go to number 5, verse 30. Do not grieve the Holy Spirit. Konektado yan doon sa una. Kung ang ating ginagawa, puro kuha na lang ng kuha, ang ating salita, puro hindi pagpapala, ang ating pamumuhay, hindi matuwid, ano nangyayari? Nagigrieve natin ang Holy Spirit. Kaya sa verse 30, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Paliwanag, the Holy Spirit is a person, not a force. Kaya nga nagigrieve eh. Persona siya. Hindi siya kapangyarihan lang ng Diyos. We grieve the Holy Spirit when we sin against kanino? Sa ating mga kapatid. Kapag nag-aaway-away tayo, di ba ganun din naman ang ating mga magulang? Imagine niyo, nakita kayo ng mga magulang niyo, wala na kayong ginawa kundi magbangayan ng magbangayan. Nagsisiraan kayo ng nagsisiraan. Merong mga hindi tumutulong, hindi napapagod, yung isa kuha na lang ng kuha. Ano pong mararamdaman ng nanay? Di ba? Sasama ang kanyang loob. Magigrieve. Ganon din ang Holy Spirit na ating tagapagbantay. Ang Holy Spirit na kasama natin. We grieve the Holy Spirit when we sin against each other. Ang theological insight, we are sealed by the Spirit, a mark of ownership and security. Amen? So grieving Him dishonors the grace we have received. Bilang application, every action in the body of Christ matters, especially our relational sins. Amen? Napakahalaga. Lahat ng aksyon natin sa simbahan, lahat ng aksyon natin sa kapatiran, importante at mahalaga. Lalo na kung ito'y sisira sa ating mga relasyon. Magigrieve lang ang Holy Spirit. Bilang reflection question, are you aware of how your actions affects the Spirit works in the life of the church? Panghuli, sabi ni Paul, verse 31 to 32, put away all bitterness and embrace forgiveness. This is very wonderful. Alam ni Paul na wala namang perpektong tao. Pwede tayong magtanim ng sama ng loob, pwede tayong magtanim ng galit, pero sabi ni Pablo sa huli, piliin ninyo magpatawad. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Anong paliwanag? Paul presents us a list of destructive attitude na kailangan nating tanggalin. Katulad ng maruming kasuotan, hubarin. Gaya ng illustrations ko kahapon, lumaya na tayo, wag na nating isuot ang damit ng bilanggo. Instead, believers must put on kindness, tender-heartedness, and forgiveness. Amen? So bilang theological insight, our forgiveness is grounded in God's forgiveness of us in Christ. Magagawa lang nating magpatawad kung alam nating tayo pinatawad.
We forgive not because people deserve forgiveness, because we have been forgiven. Amen, mga kapatid? Pwede nga patawarin natin ang tao na hindi niya alam na pinatawad natin siya. Napakarami pong mga taong gumawa ng mga hindi rin maganda sa akin, pero pinatawad ko na sila kahit hindi nila alam. Amen? At nagresulta ito ng kapayapaan sa akin. Tandaan ninyo mga kapatid, you are going to forgive not because people deserve your forgiveness. Hindi para sa kanila ang pagpapatawad. Ito ay para sa iyo. Because when you forgive, you are releasing the anger and the bitterness from your heart. And because of that, you will experience healing. Amen? Anong biblical example? Stephen. Habang binabato si Esteban hanggang kamatayan, bago siya mamatay, tumingala siya sa langit at ang sabi niya, Lord, do not hold this sin against them. His heart reflected the forgiveness of Christ. So in application, churches suffer when members harbor unforgiveness. Hindi matatapos yan. Magkakaroon ng faction ng simbahan. Magkakaroon ng grupo-grupo. Magkakanya-kanya. At kalaunan, magbabanggaan. Kaya dapat laging maghari ang pagpapatawaran. Napakawalang kwentang pumunta sa simbahan na alam mong merong kampi-kampi, may mga chismisan, may faction. Hindi po yun lugar para sa mga anak ni Kristo. A forgiving spirit is a gospel witness. Amen? Now, to conclude our study for today, the Apostle Paul reminds us that the Christian life is not lived in isolation but in a community. Tama po ba? So, the evidence of true conversion is not merely doctrinal correctness but transformed relationship. Orthodoxy equals orthopraxy. As those united to Christ, sealed by the Spirit, and forgiven by the Father, we are called to live out the gospel in our speech, in our actions, and love toward one another. Amen? Now, bilang reflection questions, pwede niyong gamitin sa inyong pag-aaral. Am I truthful in all my interactions or do I hide behind falsehood? Is there someone I need to forgive or to be reconciled with? Does my speech build up others or tear them down? Am I giving the Holy Spirit through bitterness? Am I grieving the Holy Spirit, rather, through bitterness or unforgiveness? And the last, how am I using my work and resources to bless the body of Christ? Pagpapala ka ba, kapatid? Paano ka nagiging pagpapala? Tayo po'y tumungo, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, thank you for the transforming power of the gospel. Help us, O Lord, to live out our new identity in Christ in the way we speak, in the way we act, and the way we treat one another. Lord, purify our hearts from anger, bitterness, and deceit. May our words build up, our hands serve others, and our hearts be filled with love and forgiveness. Seal this truth in us, O Lord, by your Holy Spirit, and conform us daily into the image of our Lord Jesus Christ. This we ask in His wonderful name, in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Paumanhin po, hindi ko na po mababate ang bawat isa sa inyo. Medyo kailangan lang po. Meron po akong kailangan asikasuhin ng maaga ngayon. Pray for me. Meron po kami ipinapanalangin para sa aming sambahayan. Hindi ko po muna sasabihin kung ano yun. Basta just pray for us. Amen? So maraming pong salamat at nawa ay samahan kami ng Panginoon sa desisyong ito ng aming family at sana po i-bless ng Diyos yung hiling ng aming puso.
Samahan kayo ng Panginoon at magkita-kita ulit tayo bukas. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!